ano naman, si Sarah, walang kasing sama kundi kumakain ng pera bilang Merigris Piatos. Ganun ang mga naratibo. Pero hindi po nanaig ang naratibo. Yan lang po ang real talk lang tayo. Yan lang po ang maingay na naratibo o kwento na maririnig mo sa mga tao na kilala mo na makadilaw o makakamping na hindi nila alam na kumakampi sila kay BBM. Kagaya ng mga legal experts, si Antonio Carpio. Yung mga human rights lawyers ko noon na sa ICC lawyers na kumakaso lamang kay Duterte. Yan, hindi naman yan maka-BBM pero kumakampi na rin sila kay BBM. Tapos ang ginagawa ni BBM para ma-win over nila, makuha nila ni BBM yung suporta ng mga yon. Unaware din sila nagsusuporta sa pamamagitan ng pagbigay tulong sa kanila sa kanilang laban. Laban kay Duterte sa ICC. Kaya nagbigay si Bongbong Marcos ng go signal kay Boying Remulla na kukunin ng Witness Protection Program ang mga testigo sa ICC laban kay Duterte. So, ganon din ang pananaw ni Attorney Ruben Carranza na isa sa ngayong panahon ay yung matindi. Actually, sa kanya naman, pinakamatindi siya na anti-Marcos na activist. Kasi siya po ay nagiging PCGG na commissioner nung panahon na abogado siya sa panahon ni Cory. So napakaraming mga property na kuha nila mula kay Marcos. Kasama yung Swiss na yan. So ibig sabihin, katotohanan po, hindi natin ma-deny na maraming mga pera ninakaw ang tatay ni Bongbong. Ganun lang po kasi. Tapos, si Ruben Carranza naman, nakikita naman niya itong ginagawa ni Bongbong, pinapaikot niya mga tao, sumasakay sa dalawang bangka. Tinitira niya si Duterte kasi iyan na lang ang chance niya para ang pakay po niya, nagwa-warning po si Ruben Carranza, ang pakay po ni BBM ay to perpetuate their family in power. Ang pakay po niyan ay kailangan mananalo sila sa 2028. Kung sino man patakbuhin niya, malamang kung hindi viable si Romualdez, si Martin Romualdez, may iba silang pipiliin na kakampi nila. But definitely not a Marcos para papabor sa kanila. Kung may Marcos man tatakbo, walang iba si Amy. Pero si Amy, because of the necessity of survival, ay kailangan kumampi siya kay Sara. Yan naman po si Amy, ang laro niya. So dito po yung bansang Pilipinas. Ang marami tayong mga matatalino na taken for a ride. Mga vlogger, matatalino, taken for a ride. Marami tayong mga abogado, taken for a ride lahat. Ang naratibo ng mga taong yan na nagiging anti-Sara Duterte sila. Ang kanilang argumento ay patungkol sa impeachment, kailangan tanggalin si Sara. Kita mo sumisigaw sila, convict Sara, convict Sara. Akala mo naman may ebidensya, convict Sara. Nais ko lamang po banggitin. To be clear, real talk lang tayo. Yung Merigris Piatos ay hindi po yan ebidensya na nagnakaw si Sara. Alam ni Antonio Carpio yan. Alam ni Adolfo Ascuna yan. Alam na mga prosecutor yan. Alam nila J.K. Luis Trulang. Kaya nililinlang lamang nila ang tao. Alam ni Atty. Buko yan. Nililinlang na nila ang tao na dahil sa mga peke na pangalan ay guilty na si Sara. Yan ang mga naratibo nila. Marami namang tao na hindi nag-iisip ng malalim kung anong ibig sabihin. Una, nais ko lamang sabihin sa inyo, ano ba yung Tagalog ng confidential fund? Pera po yan na sikreto. Para saan yan? Bakit nagkaroon ng pera o pundo na sikreto? Para po yan sa sitwasyon na kailangan mo makakuha ka ng impormasyon mula sa kalaban. Sino ba mga kalaban ng pamahalaan?
ang kalaban ng pamahalaan ay kagaya niyang NPA. O wala ka naman kayong kalaban ng iminilip, kakampi na ng gobyerno. Ang kalaban na lang dyan, yung mga extremist na lang. Pero for all you know, wala ka nang NPA na lang talaga ang kalaban. So, kung NPA ang kalaban, paano ka makakuha ng impormasyon sa NPA? Sa pamamagitan po ng pera. Kasi lahat po ng tao ay time-tested na po yan. Mula pa sa panahon ni Muhammad na Muslim, panahon ni Jesucristo na Kristiyano. Pera-pera. Ang kwento nga sa Biblia, si Brad Alexander Muhammad, roommate ko sa Mindanao State University ito. Sa panahon ni Kristo po, doon pa lang naikwento na po sa Jesus Christ, sa Biblia, kapatid na Alex. Sa Biblia may kwento. Ang kwento ng katraidoran ay nandoon na. Nagbinigyan lamang ng 30 pilak si Judas ay itinuro niya na kung saan si Kristo. Kaya kinuha ng Roman, mga sundalo ng Romano, si Kristo at ibinigay sa mga Hudyo o sa kay Poncio Pilato. Tapos sa mga Hudyo naman noon ay ang galing nila ni Poncio Pilato. Parang pinaikot, parang si BBM ngayon, napaikot yung mga Pilipino na kinumpara ngayon si Kristo at saka sa magnanakaw. Nagtatanong ngayon, sino ang ipapako sa cross, yung magnanakaw o si Kristo? Tinuro ng mga Jew, yan yung mga, kumbaga ironically, yan yung mga tinatawag na mga ibang Muslim world na Zionist, na sila pa ang nagpapako sa cross kay Jesus Christ. So, yan ang kwento. Parang ganun din sa ngayon. Noong kwento ng katraidoran nung araw ay nandito rin. Kahit sa kwento ng Quran, maraming mga Muslim noon na hindi pa Muslim ay nagalit kay Muhammad. Kaya nga tumakbo si Muhammad sa Medina, from Mecca to Medina. Ganun po yung kwentong katraidoran ay naroon yun kahit sa anong klaseng tao, kahit hanggang sa kasulukuyan. Kaya sa totoong kwento lang, yung mga Marcos ngayon, si Bongbong, hindi si Aimee, yung grupo ni BBM at saka ni Romualdez, hindi naman si Alfred Romualdez, kundi si Martin Romualdez na yung mukha niya hindi katanggap-tanggap. Okay? Sila po ang nagpapaikot. Mga congressmen nga, binigyan niya nga ng 150 million na project bawat isa para pumirma lang ng impeachment. So, mapadali nila mapapirma kasi may pera. At napadali, perfect plan. Kasi mapadali nila ma-convince ang publiko, lalo ng mga kakamping, mga dilaw, mga anti-Duterte, ng mga pamilya nung namatayan sa war on drugs. Madali nila na-convince yung naratibo na magkagalit sila, magtanim ng galit sa dibdib laban sa mga Duterte. Dahil kung kay Digong naman, yung pamamatay ng tao. Kung kay Sara naman, yung mga Merigris Piatos. Yan po ang naratibo. Maging realistic lang tayo. Hindi ko alam kung saan mapupunta ang bayan natin sa 2028. Importante lamang maikwento ko to at marami sana makakaalam para kung bumoto kayo sa 2028, maisip-isip naman ninyo. At least natutuwa naman po ako sa nakaraang halalan. Ganito po, pinag-aralan ko po yung mapa ng boto ng mga Pilipino noong 2025. Sa buong Mindanao po ay Duterte 70%, kaya nanalo po ang mga Duterte doon. Wala pong alyansa na nanalo doon sa mga senador. Sukatin na lang natin sa senador. Walang alyansa na nanalo sa buong Mindanao. Tapos, tumalon ka sa Cebu. Buong Cebu, walang alyansa na nanalo dyan. Doon na lang nakabawi ang alyansa sa ibang parte ng Visayas, sa Samar, sa Iloilo, Negros, Masbate, Romblon, pati Palawan.
Pero kung may pera lamang ang mga PDP, uubusin sila. Sinosigurado ko yan. Hindi po ito issue kung sino ang masama at sino ang mabuti. Kani-kanya may naratibo, kani-kanya may akusasyon. Pag sinabi naman ng mga kakamping o mga BBM, ano ba klase mga DDS, mga bubo. O, yan ang tawag na sa mga DDS, bubo. Ang tawag naman DDS, sige, bubo, tawagin mo kami. Tinawag niyo pa kami na Sub-Saharan, mga taga Mindanao. Sub-Saharan. Di ba? O, kami ng mga taga Mindanao naman, sa totoo lang, nag-react ako doon. Although, I take pride na, pwede sabihin nyo kayo, Sub-Saharan, ito po kami. Hindi naman kami pinakamagaling, pero magaling din kahit papano. Pero yan ang naratibo ng eleksyon. Ngayon, kinikwento ko yan, at yan ang pundasyon ko kung bakit, saan pupunta po ang mga senador natin. At bakit ko nasasabi na magalit ng mga legal experts, tatayuan, panindigan po ng mga senador na majority. I-dismiss lang itong tinatawag na medyo disente naman na pag-dismiss. Mananalo na yan. Pwedeng paraanin sa panalo, pwedeng i-dismiss outright. Depende sa kung ano ang pag-usapan nila. Kasi po, na-research ko na, majority po na mananalo sa pagka-Senate President ay majority ay nasa kay Chis Escudero. Sino yung mga majority na sinisiguro ko? Kahit iiyak pa si Antonio Carpio, iiyak pa sila ni Luistro, iiyak pa kuno-kuno, nagpagaling-galing kuno-kuno, magaling na abogado. Ayaw ko sabihin, niluloko niyo po ang mga Pilipino, lalo nang hindi nakapag-aral ng batas. Akalain mo sasabihin nila na ang trabaho daw ng Senado, obligado daw ang Senado sa pagmakarating na po yung impeachment na reklamo na nilagdaan ng minimum ng 1/3 ng mga congressmen or isa sa bawat tatlo ay automatic na daw magkakaroon na ng pagdidinig, trial at saka desisyon or ang gusto nila iparating sa mga tao na pilit na madali nilang lulukuhin ay ang ibig daw sabihin ng trial and decide, to try and decide ay trial lang, hindi raw kasama ang tinatawag na dismissal. Huwag naman kayo magloko ng mga tao. Kahit sino pong abogado, huwag niyong lulukuhin ng mga first year law students. Hindi po yan ang ibig sabihin. It is not the meaning of try and decide. The meaning of try and decide as an act of an inherent power of the court includes the power not to try anymore because the case is not within the authority of the court. Huwag po kayo maniwala dyan. Lahatin mo na sila. Si Christian Monsod, niluloko lang kayo kahit saan pa kayong graduate. You can never say, papalabas sila ng naratibo, maraming mga kakampin lang nag-hate, nag-asar kay Chis Escudero. But the truth remains. Basahin nyo uli ang ating konstitusyon sa section 11. Number 1, nagsasabi, number 1, a public office is a public trust. Public officers and employees must at all times render responsible, integrable, loyal, and efficient public service. Pag sinabi ganun, anong kasunod? Section 2. Section 2 says that the President, the Vice President, the commissioners of the commissions, the members of the Supreme Court, including the Chief Justice and the Ombudsman, may be subject to impeachment, may be removed by impeachment upon the grounds of treason,
Mabuti na lang hindi kasama yung treason at pagtatraidor sa inang bayan. Hindi yan inakusa kay Sara Duterte. Bribery, yung panunuhol. Ano pa? Culpable violation of the Constitution. Nilabag mong Constitution. Betrayal of public trust. Pagtatraidor sa tiwala ng taong bayan. And commission of other high crimes. 5 lang yan. Ano yung mga high crimes? Kagaya ng murder. Lahat ng heinous crime ay high crimes. Yan ang sinasabi sa ating Section 2 ng Article 11. Ano naman ang sinasabi sa Section 3? Sinasabi sa Section 3, Number 1, paragraph. The House of Representatives has the sole or exclusive authority to initiate impeachment proceedings against any impeachable officers. Yan yung number 1. Number 2, upon the filing of verified complaint or resolution for impeachment, it shall then be given to the House of Representatives immediately and within 10 session days. It must be calendared for discussion and for consideration by all members of the House of Representatives, and within 3 days, it must be referred to the proper committee. The wordings show it shall be proper committee. It does not say Justice Committee. Justice Committee is a misnomer. It is an obiter dictum. It's obviously came from the rulings of the Supreme Court. And the practice in the House of Representatives that it has always been the Justice Committee that tackles impeachment. But the original word is proper committee. So those are the sentences that are very important in the Constitution. Did you see there the duties being told for the Senate to comply strictly? Wala pa. Nasa number 1 pa lang tayo, tsaka number 2. Ang obligasyon pa lang ng House of Representatives ang inuutos sa Section 1 na sulong kapangyarihan nyo yan. Section 2 na kailangan sa loob ng 10 session days pagalawin nyo ang reklamo. Okay, diretso tayo. Sa Section 3, paragraph 3, mga methods of bringing up impeachment. Tapos number 4, may sinasabi, upon the filing of a complaint for impeachment endorsed by at least 1/3. Isa sa bawat 3 na mga congressmen. Basta na-endorse na yun. The Senate shall try and the impeachment forthwith. Sinasabi forthwith. Kaya lang ang forthwith po. Diyan naman po nagkatalo. Ang utos sa Senado, forthwith. So, how shall we define forthwith? Ang forthwith po, ang ibig naman sabihin, kung titingnan mo po sa ating mga decision ng Supreme Court, pwede yan kagad-agad. Pero ang pinakaibig sabihin, kagad-agad, matapos lamang yung mga harang, mga hadlang. Anong hadlang? So, ginamit nung tinanggap ni Chis, ibig nyo ba sabihin lumabag si Chis pag sinabi forthwith na hindi niya kinalendaryo kagad? Hindi mo pwede sabihin na lumabag si Chis Escudero bilang Senate President. Bakit? Kasi po walang eksaktong definition o walang eksaktong kahulugan anong ibig sabihin ng forthwith. Sa batas po kasi, pag sinabing mo forthwith, hindi yun kaagad-agad. But it is the soonest possible time that barring any hindrances and obstacles, it shall be done immediately.
Another term for forthwith is immediate or immediately. In other words, ini-stress ko lang na walang kasalanan si Chis. Kaya nga, yung petition sa Supreme Court na naglalayon na mag-utusan si Chis Escudero na simulan ang hearing, tanong, bakit hindi umaksyon ang Supreme Court? Pina-comment lang, nang nag-comment si Chis, wala kayong pakialam sa Supreme Court kasi the Senate is the sole judge of all impeachment cases. Ibig sabihin, basta walang naka-specific na standard na dapat sundin ng Senado ay walang nilabag ang Constitution. Okay? Punta tayo sa Section 5. Sinasabi sa Section 3, Paragraph 5, sinasabi sa Paragraph 5 na there shall only be one impeachment complaint that shall be filed against the same official in 1 year. So dito na ngayon nagkaso, may trabaho ng Kongreso yun, ng House of Representatives, pero may obligasyon din ang Senate. They must see to it that the impeachment complaint that they receive is only one impeachment complaint for a period of 1 year. And how else shall they know it? How else shall they determine it? There is no other way but by among the judges talking among themselves. They can, as long as there are no other parties involved, they can talk about themselves. They can just say whether to admit the complaint or not. If it complies with the Constitution, admit. So be it. But if it contravenes the Constitution that says that there is only one, then any senator acting either as a judge or either as a senator can move for the refusal to accept, hindi dismissal, refusal to accept the impeachment complaint because of non-compliance with the command of the Constitution that there shall only be one impeachment complaint that shall be filed against the same official in 1 year. Now, everybody agrees with me that you cannot deny that there were earlier 3 impeachment complaints that were filed. So now it is the duty of the Senate to ensure that there must only be one impeachment complaint. Even if the House of Representatives certifies that there is only one, that cannot stand. The decision of the Senate on that aspect is overwhelming because the Constitution itself says that all impeachment cases shall be the sole and exclusive authority of the Senate. Kaya pwede magdesisyon ang Senate kung paano gagawin para ma-discover na isa lang ba o sobra dalawa. Ganun lang po simple. Therefore, correct po si Bato over and above the calling of the names of bad names against Chis Escudero, Bato, and Cayetano na tinatawag din yung bobo. They are actually genius. Native genius ang tinatawag ko kay Bato kasi hindi siya nakapag-aral ng abogado. And yet, siya ang may lakas loob para magsabi, tatanggapin ba natin ito? Ito ay pang-apat. Kaya pumasok yung mas matalino. Bilib ako kay Alan Peter Cayetano. Excellent. I rate his intelligence as a genius man. Hindi siya, pwede nilang galawin na i-dismiss yun. But he did not choose so. Ganon din si Bongo, ayaw niya i-dismiss. Bakit? Hindi po dahil sa mayroong batas na nagbabawal sa kanila. Wala pong nagbabawal ng batas sa Constitution na i-dismiss sila. Pero saan sila nagdesisyon? Pagbigyan natin. That's an act of benevolence from these actually genius men at that moment.
So ginawa nila, pagbigyan natin sila. Ibalik natin sa kanila at may instruction, i-certify ninyo na isa lang ang impeachment na sinampa ninyo at may kasama pa na pag-certify kung ano ang nangyari sa 3 impeachment complaint na unang sinampa. Anong ginawa? Ibig sabihin, may katwiran at kapangyarihan ba ang Senado sa paggagawa ng ganon? Hindi naman po remand yun. For lack of better term, wala silang maitawag na term dyan. Pwede natin, Tagalogin natin, inano mo na, ibinalik mo na, hindi naman ibinalik, ibig sabihin na wala na. It was not dismissed. Very clear naman, very clear ang instruction ng Senate Impeachment Court. We are not dismissing it. We are only requiring from you to certify that you did not violate Section 3, Paragraph 5 of the Constitution that says that there must be only one impeachment complaint that shall be filed against an impeachable official. Sinertify nila. Nagpalabas sila ng House Resolution number 2346. Ang problema lang, hindi sila nagkwento, hindi sila nag-explain kung ano nangyari doon sa 3 na nauna sinampa. In other words, hindi nag-comply ng tama ang House of Representatives. Ulitin ko lang, the reality is, there is no single provision or a single word that says, that prohibits the Senate from giving back the copy of the impeachment complaints to the House of Representatives, despite this complaint was signed by at least 1/3 of the members of the House of Representatives present, or equal to 215 congressmen and congresswomen. Wala po yan, hindi binabawal ng Constitution. Kaya iparis mo yan sa tinatawag na the Senate has the sole authority over all impeachment cases. So, if that is so, mali with due respect po, Madam Leila de Lima, mali po kayo pag sinabi mong ultra vires ang Senado sa paggawa niyan. Ano pong ibig sabihin ng ultra vires? Ibig sabihin ng ultra vires, gumagawa ka ng isang aksyon ng pangkapangyarihan pero hindi ka binigyan ng batas ng kapangyarihan na gano'n. The fact po that the Constitution clearly states that all powers of impeachment issues belongs to the Senate. Wala kang magagawa. Kasama yun sa power nila. Kaya wag na kayo manluluko ng Pilipino. Tanggapin nyo ang katotohanan. Let's be real here. So ngayon, dahil ginawa ng Senado yan, ang kasunod naman na ginawa is inaantay na sagot. Bakit? Ang tigas ng ulo nitong mga abogado nga naman, pero hindi nag-iisip. Ang problema ko lang po, tatapatin ko kayo. Mga abogado kayo ng mga congressmen, pero wala kayong panama, hindi kayo mananalo sa korte. Ang kalaban nyo yung mga abogado ni Sara na batak sa korte, para ka lang nagbabasketball, na mga batak sa basketball ang kalaban mo, ikaw hindi. Hanggang shoot ka na lang, hindi ka makapag-dribble. Ganun po yun. Tapos sasabihin nila, si Beatrix Luistro, sabihin niya, mali daw, mali. Ay, Beatrix, saan ka bang law school gumraduate? Lahat kayo, sinisira nyo, pinapahiya nyo mga law school nyo. Lalo na't law school ni Atty. Bugoy. Ay, Bugoy pala. UP, College of Law. Pinapahiya nyo, baka babangon sa libingan niya si Justice George A. Malcolm na siya nagtayo ng UP College of Law. Pag may makita siyang estudyante, naging estudyante ng UP at mamali-mali, he will teach you and say to you. Anong sasabihin ni George Malcolm? Pag buhay siya, sasabihin lang, the interest of the society and maintenance of good government demand
full discussion of public affairs. And any public official shall not be thin-skinned insofar as the criticisms of their official acts are concerned. Ganun po yun. In other words, walang violation ginawa ang Senado dito. Walang ginawang violation. Tapos, susunod sila naman, si Attorney Bugoy naman, tsaka si Justice, kung sino-sino pa, sabihin na, pati si Lacson, pasensya ka na, Panfilo Lacson, Senator, mali-mali ka po. Sabihin mo, ang trabaho na lang ay pagtanggap, ay itry na lang decide. My question is, if that is the rule, then my question is, can the Senate do otherwise? The answer is yes, because there is nothing that prevents in the Constitution from the Senate in doing that. Ngayon, ano bang try and decide? Mr. Lacson, if you will close your eyes, para ka lang nangangarira ng kabayo na may tapahuho na isa lang direksyon nakatingin. Paano kung susubuan kayo ng reklamo na walang kwenta? May opsyon pa ba kayo ng mga senador? O wala na? You have that option, and it is a part of your inherent power in trying and in deciding to scrutinize first if the complaint that is being given to you complies with at least the minimum standards. Anong minimum standards? Dapat sinasabi ng ating Constitution sa Section 3, Paragraph 2, Article 11, that it must be verified. Anong ibig sabihin ng verified? Ang verified po sa Tagalog ay veripikado. Paano mo masasabi ng isang reklamo ay veripikado? That is so simple in all lawyers who are practicing in courts. The mere municipal trial court will not accept your complaint if your complaint has a defect in verifications. Ano yung verification? You have to certify in verification, dapat mong panumpaan na hindi ka nang haharas, hindi ka gumagawa ng pistoreto laban kay Vice Presidente. Patunayan mo dyan pa lang ay under oath ka para kung mag-prove na papatunayan na yan pala ay walang laman, pwede kang ikulong sa parusa sa krimen na perjury. Perjury, pagsisinungaling sa sinumpaan. That's their verification. That's the basic requirement. Anong sabihin? Sabihin mo na sinumpang salaysay, Tagalogin mo na. Nabasa ko ang reklamong impeachment ng buong buo. Lahat kayo ng 215, mapatunayan nyo ba yan na nabasa nyo na buong buo? Na, sunod, sabi nyo, na naunawaan ko lahat. Maunawaan nyo ba lahat? Mga 215 congressmen. Sunod, na tanong, na personal ko na alam ang lahat na sinulat sa reklamong impeachment ito. Kasunod, na ang lahat ng mga ito ay totoo at tama ayon sa personal na alam ko. Ano pang sabihin nyo? Na ang hindi ko personal na alam ay hango mula sa mga authentic na records. Ganun po yun ang verification. Ngayon, kung hindi verified yun, pwedeng ibasura ng Senate Impeachment Court. Bago sila magsimula ng trial, tingnan muna nila kung nasa ayos ang reklamo. Next, ang kasunod na titingnan nila is nasa kapangyarihan ng Senado yan. At walang nagbabawal sa Constitution na magbuto-buto sila kung itatawid ba nila sa bagong Senado o hindi. May karapatan ba ang bagong Senado na maghusga at maglilitis? Yan ang tanong na sinasabi ni Alan Peter Cayetano na lulutasin muna bago magsimula. Bakit inuuna yung jurisdiction na issue? Para po hindi masasayang ang trabaho ng mga prosecutor
trabaho ng mga judge na kung magdesisyon na ay hindi man lamang sasabihin ng Supreme Court, ay basura yan. Kasi walang jurisdiction, hindi beripikado ang complaint. True enough, pag binasa mo ang verification na nakasulat, na pinirmahan ng 250 na congressman, mababasa mo doon, hindi sinabi na nabasa nila lahat. Hindi sinabi na naunawaan nila lahat. Hindi sinabi na ang lahat ng sinulat doon ay pawang katotohanan base sa kanilang personal na alam. At hindi rin sinabi po na ang hindi nila alam ay hango sa authentic na mga records. Bagkus doon pa lang, basura na. Di ba? What else? Yung sinasabi ko, pwedeng tumawid. So, paano lulutasin? Paano bibigyan ng suliranin? Ano ng solusyon ng Senado? Ang ganong tanong. Kaya, tama lang si Chis Escudero sa pagsasabi magbuto-buto pa ang kasunod na Senado kung tatanggapin nila o hindi. Ang kasunod na trial. So, bukod dyan sa beripikado, sa hindi beripikado, may issue pa na kung pang-apat ba yan o pang-una. Kaya natin ang mga Senado, how else can the Senate determine whether it is one complete impeachment complaint or not? Tatapusin ko muna ang tanong, paano magdidesisyon ng Senado kung makakatawid ba o hindi? Ito ang sagot diyan. Pumunta ka ngayon sa pinaka number 1, pinaka priority na Bill of Rights na batas. Ano po yun? Section 1, Article 3, it says, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor any person shall be denied the equal protection of the law. Sa Tagalog pa, kahit wala ng ibang mga provision sa Article 3, yun lamang mag-stand na yung Constitution natin. Mag-stand na ang karapatan ng lahat ng mga tao sa Pilipinas. Kahit hindi man ka Pilipino, basta nasa loob ka lang ng Pilipinas, protektado ka ng Constitution. Anong ibig sabihin niya kung sa Tagalog? Walang sinuman kahit si Sara Duterte na matanggalan ng karapatan ng mabuhay, karapatan na magkaroon ng kalayaan at karapatan na mananatili sa kanyang kayamanan at hindi siya matanggalan dyan. At may karapatan din siya na bigyan din siya ng patas na pagtingin sa ilalim ng batas. Ganun lamang po. Yan ang ibig sabihin. So ngayon, ano mangyari? I-apply natin ngayon. Ibig sabihin, pwede mo masasabi sa shortcut, walang batas, walang sinuman ang matanggalan ng karapatan. Kahit si Sara, hindi siya pwede tanggalan ng karapatan maging vice presidente. Hindi siya pwede batangakan. Hindi siya pwede tanggalan ng karapatang mabuhay. Kasi wala kang silbing buhay mo kung ikaw matanggal pagka-presidente. Kung walang batas. Tanong, may batas ba na nagbibigay ng kapangyarihan sa Senado para tanggalan si Sara Duterte ng buhay na masisira ang kanyang karangalan at kayamanan na matatanggalan siya ng sweldo? Ang sagot diyan, dalawang sagot yan. Opo, kung sa loob ng Kongreso na kasalukuyan na doon sinampa ang impeachment. Ang isang sagot, hindi kung sa kasunod na Senado mo ibigay. Bakit? Wala po kasing batas na naipasa na magbibigay ng kapangyarihan sa pangalawang Senado o bagong Senado na maghuhusga, maghahatol at maglilitis kay Sara Duterte. Yan po ang rason kung bakit hindi pwede tumawid. Parang kagaya rin yan. May batas tayo nagpaparusa sa mga pumatay ng tao na nag-rape. Pero wala tayong batas na nagsasabi na ang parusa ay magiging kamatayan
So kung walang parusang kamatayan, hindi natin maaring parusahan ng kamatayan ang sinumang nahuli o napatunay na nag-rape at pumatay. Ganun lang po yan, kasimple. At bakit pa natin pahirapan ang tao? Justice Carpio? Justice Adolfo Escuna? Attorney Christian Monsod? Attorney Rene Sarmiento? Mga luminaries kayo? Bakit hindi nyo sinasabi itong katotohanan sa tao? Ito ang totoo. I am going down to the basics. Tandaan ninyo, walang sinuman ang matanggalan ng karapatan kung hindi sinasabi sa batas. At ang sinasabi dito sa batas na pwedeng gawin, na pwedeng gamitin ng Senado, kahit anong gusto na gawin, basta walang pagbabawal na nakalagay, ay ang talata na nagsasabi, the Senate has the sole and exclusive authority in all impeachment cases. Nakita nyo na? Ngayon, bago ako tumuloy sa conclusion, pag sinabi mo trial, ano yan ang trial? Pagsampa mo ng reklamo sa korte, ma-RTC man, ma-MTC man, o ma-Supreme Court man, pagsampa mo bang nagreklamo, trial begins. Nagsimula ng trial. Kasi pagsampa mo, it only takes the filing by the complainant or plaintiff or petitioner before any court to give the court that jurisdiction to entertain. Ang jurisdiction niya lang to entertain only. Wala pa yung jurisdiction to hear and decide. Titingnan pa ng korte yan. Ngayon, kung collegial ang korte, kagaya ng Supreme Court, kung division, 3 division na tag-5-5, kung naging na live stream lamang yan, kaya lang hindi nila live stream. Hindi nyo ba alam na yung 5 Supreme Court na nag-meeting, magmi-meeting sila kung tatanggapin ang petition for quo warranto, petition for certiorari, petition for habeas corpus, petition for writ of amparo, kung tatanggapin o hindi. May isa dyan sa justice na magsusubra. I move that this shall be dismissed on the ground na maraming kulang-kulang. Ganon yun. Ibig sabihin, dito nyo nakita, tama pala si Bato sa pagmumosyon. Kasi ganon din ginagawa ng mga Supreme Court justices kung sila-sila lamang mag-uusap. Tanungin nyo sa kahit sinong Supreme Court justices. Itanong nyo kay Antonio Carpio. Itanong nyo kay Adolfo Lascuna. Ascuna. Ganun po yun. So ngayon, dito na, nang nilatag ko na sa inyo ngayon na pwedeng gawin ng mga senador, ang gusto nang gawin, ito na ngayon. Nagsalita po si Joel Villanueva. At sigurado siya kung hindi magbabago, nakausap niya na ang majority ng mga senador. At sinabi niya na si Chis Escudero na ang magiging speaker. Ibig sabihin lang kung maging speaker siya, katotohanan niya na, I'm not talking that just because I favor or I'm not in favor of Duterte or Sara. Or I'm in favor or against BBM. Reality lang ang sinasabi ko. Katotohanan lang na hindi natin matatanggihan. Pakinggan natin si Joel Villanueva. Siya mismo nagsabi. At saka ipakita ko sa inyo ang lahat na ng mga senador na nagsasabi na si Chis Escudero na ang magiging Senate President. At kung si Chis Escudero magiging President, confident and yan, na panalo na siya. I am confident because I've talked to at least majority of the senators. So I can say that. But of course, ulitin natin. Every day is an... Hindi natin narinig yung tanong. Confident and definite na si Senate President Escudero. O, yan ang tanong, confident ka na ba? O definite na ba na si Chis Escudero na magiging Senate President? O yan ang sagot. I am confident because I've talked to at least majority of the senators. So I can say that. But
of course, every day is another day. Hindi ko masabi kung magbabagong isip yung mga nakausap ko, but as far as I'm concerned, dun sa mga nakausap ko, 13 mahigit na yung nakausap ko na they are in. Well, we are all in talks. Ganyan talaga kahit nga hindi mo kasama naboboto kay SP Soto, nakausap ko, SP Cheese, nakausap ko rin. So, alam mo na 'yun eh kasi that's how it works, madam. You talk to each other, may mga iba na ayaw, may mga gusto, may ibang gustong interesado rin, di ba? So ang point ko lang is as far as I'm concerned, sa mga nakausap ko the past 2-3 weeks, meron ng mayorya, but to say that come voting day, they have the same decision, it's not for me to decide. Kaya ako nasasabi na personally, I think tama yung mga naririnig natin na information that as of today, at this point in time, I think Senator Escudero enjoys the support of the majority of the members of the incoming 20th Congress. So yan, narinig nyo na. So in other words, tatalakayin bago ako umalis, tatalakayin ko lang ang tanong at kayo na maghusga, ibibigay ko sa inyo ang paghusga. Tatalakayin ko lang ang tanong kung sobra na ba sa isa o isa lang ang impeachment complaint na sinampa. Huwag kayo magalit sa akin, pero ang conclusion ko sobra na po sa isa. Bakit po? Naisampa noong December 2 ang unang reklamo. Kung naisampa ang unang reklamo, nakautos po sa Section 2, Article 11 ng sa Section 3, Paragraph 2 ng Article 11 ng Constitution na dapat pagkatanggap ng verified information at veripikado ang yung unang reklamo na sinampa nila ni Leila de Lima noong June 2, yung December 2, 2024. So dapat 10 session days ay inaksyonan na. Ang tanong, may 10 session days naman ang action? Sagot, kung magsusukat ka mula December 2 hanggang February 5 ay may 11 session days na po. Ito po yon ang listahan. Ipapakita ko po sa inyo. Ayan ba yan? Ito po ang listahan. First session day. Ito po yun. Hindi ko makita. Ayan. Hindi makita. Okay, di ba? Basahin ko na lang. Or dito ko lang i-share ko lang screen. Ito po, may mahigit na 16 session days na po ang nangyari. Sorry. O, ito papakita ko sa inyo. Bilangin natin isa-isa. Kung maglampas na sa 10 session days, ibig sabihin, hindi inupuan nila yung December 2 na reklamo. O, yan, nakita ba ninyo? O, yung unang session day, palakihin natin. So, anyway, ang first session day, December 2. Nakita nyo, December 2 nangyari. Second session day, nangyari December 3.
Third session day, December 4. Fourth session day, December 9. Fifth session day, December 10. Sixth session day, December 11. Seventh session day, December 16. Eighth session day, December 17. Ninth session day, December 18. 10th session day na supposed to be dapat binigay na sa Kongreso, sa buong Kongreso, pinag-usapan na, January 13. 11th session day, lampas na. Hindi mo na pinag-usapan. Bakit? Kailan nila sinabiti? February 5. O yung December 4 na reklamo na impeachment sinampa. Tingnan mo, 12th session day, January 20, dito ng pang-10 araw. 13th session day, January 11 at 21. 14th session day, January 22. 15th session day, January 27. 16th session day, January 28. 17th session day, February 3. 18th session day, February 4. And finally, 19th session day kung saan nila inintroduce ang fourth impeachment complaint at pinag-usapan ang tatlong impeachment na reklamo na inarchive nila. Pag binasuran la, ang action la, ibig sabihin, was to dismiss. Ngayon, sinabi sa kaso ng Supreme Court sa impeachment ni Hilario Davide na kapag sinampa ang verified complaint for impeachment at kung may action, ibig sabihin, sapat na para bawalan ang kasunod na mga action. So ngayon, the fact na binasura nila yung December 2, December 4, and December 19 na impeachment complaint ay may action na, bawal na ang pang-apat. Ganun po yun ang explanation. Ngayon, kung ako tanongin nyo, dahil hindi may action na, bawal na, o di kaya may grave abuse of discretion, kung sa Tagalog pa, grabing abuso ng kapangyarihan. At kung may grabing abuso ng kapangyarihan, ang lahat ng ginawa, ang impeachment complaint na pang-apat ay basura. From the very beginning, basura na. Yan lamang po ang aking sasabihin. At magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon, wala tayong magagawa. Kasama na po sa trial ang pagsagot ni Sara. Trial na yun po. At nung nilagay ni Sara na ipadismiss dahil po sa pang-apat na reklamo, kasama na po sa trial yun. At sumagot ang House of Representatives, trial na po yun. Huwag kayo maniwala sa kwento ng iba dyan na wala pang trial. Nag-umpisa na po ang trial. Sa pagsagot pa lang ni Sara, nag-join na siya. Tumaban na siya. Yun na po yung trial. Kasi naglagay na siya ng affirmative defense. Ang affirmative defense, yan po yung tinatawag na motion to dismiss. So gayon, mag-shoutout na ako si Romel Bengson, si Thomas Esplana, po sa si Sela, Sir, good eve. Bakit ang mga kong ngayon para bang personal lang ang habol nila? Si Jimmy Basa, di pwede komedyan sa SP, may legal ruling sa trial, di alam ni Soto ang mga yon. So DM Blue, attorney, pwede yung kung iba ang presidente, di ba? Sinuko na si FPRRD sa ICC kahit wala ng jurisdiction. So, ibig sabihin, pareho po lahat ang, mind you, lalabas po rito yung talagang totoong balak ni BBM na mananatili sila sa kapangyarihan. Joby Algones, ang laking kasong harapin ng admin BBM pagkatapos ng term niya. Wendy Shabinya Talibinyo, Toto, pero di ba dapat harapin at may paliwanag? Yun na nga, nagkakaharapan na sila, nagkasagutan na. Yun ang pagharap. Okay? Yun ang pagpaliwanag. Si John Suarez, mga ka-DDS all over the world, especially to our FW, subscribe and like na kayo dito. Sorry. Joel Vergara, Tony Toto kasi true enough. You're the one. Argo, Doc Toto, panig sa katotohanan. Katotohanan lang po. Real talk lang tayo. Argo, tapos John Suarez, no ill feeling lang mga anti-Duterte. Real talk lang ito. And Toto is explaining well about the law of impeachment. Jurem, Sara Duterte, my future president.
Estelita Angeles. Thanks for sharing this information. Your opinion is very helpful and informative. Sana makatulong sa mga nakakaunawa. 8 queens, parang boxing yan. Round 1, procedures, and round 2, merits. Sa sobrang lakas ni Sara, in-knock out ang yan sa round 1 pa lang. Tama yan. John Suarez, well said by our DDS lawyer, Tony Causin. Rolando Algar, balakas pala. Magkabubo ang pera, attorney. O yun. Siyempre, 150 million ba naman pa. Tapos ang problema dyan, pag ako ang abogado, patawag ko lahat ng congressman na pumirma. Tatanungin ko, nabasa mo ba? Opo. O anong sinabi sa paragraph number 1? Kung hindi makasagot, number 2, number 3, hanggang sa dulo. Kung hindi makasagot, patay na. Bawasan agad, bababa, mga 100 na lang natitira na nakabasa. Dismissed. Ganon din na mangyari. Si Sonia Dilo, Baby Sara for 2020. Bonbardi Gaving, papalit ng batas kapag hindi maka-forward sila. It means ang mga talunan na kakamping nung last election gustong manalo sa impeachment. Pwede ba yun? Ang komposisyon ng Senate na binoto ng tao pro Sara ay kagustuhan ng taong bayan. Huwag ka na mag-claim ng taong bayan kasi magaraming magagalit. Bonbardi kasi baka iba, mas marami naman sila, di ba? Kanya-kanya batas na sila kahit labag na sila sa ISI. Bakahin ako niya, watching in Tagum City. Wow, mayong gabi, diya sa Tagum. Jiang Lina, Tintin, sabi mo si Kung Abante hindi makaupo. Hindi talaga dapat makaupo yan. Bawal yan sa batas. Okay? Jiang Lin, Tintin, yung totoong intention mo sa vlog, paning sa mga Duterte, pansariling hindi ito. Di bala ka kung ano man ang kwan mo. Kung naniniwala ka sa mga panluluko ng mga vlogger na iba, doon ka na po, Tintin. Pero pasalamat naman nakikinig ka. I hope so, pag-isipan mo ng lalo, ang aking real talk lang tayo kung ano ba talaga. Hindi natin mababali ang utak ng mga senador. Yatski Casey, mag-ombudsman na ang pinakawang hiyang DOJ. Mag-ombudsman na ba si Remulla? Bakahin ako niya. Good evening, everyone. Jan Suarez, kahit anong impeachment, itong mga kakamping, CPP, NPA, NDF, ayaw ng talaga sa mga Duterte. So it is a matter of likes and dislikes. Ganyan ang larangan sa politics. Agustin Mondragon, Kapersi, ngayon po kayo namin kailangan. Bakangke, Escudero, Konstitusyon. Agustin, pareho tayong Ilonggo, pero we have to understand this is a reality. Wala tayong magagawa dyan. Huwag kayong magpaloko dyan sa mga kay-BBM. Angela Malunda, good evening po. Kasi sa totoo lang kung sa gitna ng Duterte at saka Marcos, mas maraming ninakaw sila ni Marcos. 4.65 billion ang Meriglus Piatos ni BBM. 13 billion ang kay Romualdez. So bakit kayo hindi nyo yan? Kung kampante lang kayo. We must demand accountability for all. Not only one. Efren Anino Guhilde. Tapos, engineer, hindi dapat manalo si Sara. Wala tayong magagawa kung mas marami ang taong bayan. Wala tayong karapatan mag-claim na ang taong bayan ay kontra kay Sara. Baka mas marami pang DDS eh. Kaya nga nanalo sila ni Amy. Diba? Nanalo sila ni Camille. Mas marami ang hatak ni Sara. To tell you honestly, mas marami sa buong Mindanao. Helen Baguio, good evening po. May Sagon, time ni PRRD ang barangay namin ang sisipag. Ang LGU may rowing every night. Kaya mga tao takot gumala. Walang nakawan at mga adik nakatambay. Ngayon, ang dami nga po lasing pa. Nodnil, boy, go idol, tirador. Grace Lumaktad, gusto ni Lacson ma-impeach si BP Inday, Sara. Kasi gusto maging presidente. NTP Pakasom, kaya naliligaw ang taong bayan dahil sa mga bayaran. Kaya pati batas gulong-gulong ngayon kasi hindi na. Adriana Dakula, Jenaline Isaac, Batad, Eddie Gonzales, John Suarez, Dennis Causing, kapatid ko ito. NTC Pakasom, Thomas Isplana, Pres Perez, Rolando Huxon, tapos Thomas Isplana, Alexander Muhammad, itong roommate ko sa roommate ko to sa Mindanao State University. Si Engineer Alexander Muhammad, Mon Samson, Manila Bulletin. Okay, kapi-kapi na. May Sagon, Silver Bullet, Rolando Hobson, Rodi Rabe,
Silver Bullet. Okay, sino pa? Si Kai Kumaro. At okay, hanggang dyan lang sa lahat. Maraming salamat po sa lahat sa pakikinig ninyo. Si Dong Marco Cardinal, Basri Awal, good job. Leslie De Leon, knockout na si Sara pag si Buying na ang ombudsman. Bostoto. Tingnan natin. Big Zone, Dutae, Jose Alan Tibilin, pwede ba naman mag-relax, Dr. Katoto? Romel Bingson, Dr. Toto, kasuklam na tao ngayon, taon, King George Garcia. Si Marcio, dapat sinagot na ni Ombudsman Martires yung kaso na file nila against BP. ATC 109 Game Farm, mabuhay ka Sir Toto from France. Wendy Sabinya Talivenio, Katoto mukha yatang habang tumatagal si Sir Vad na lang yata talagang naiwan na neutral na vlogger kasi lumiliwanag naman ang linya ninyo. Hindi po siya ayoko lang magkomenta pero pag nagsabi ka ng gano'n, hindi ka nagsabi na totoo, neutral po ako sa katotohanan, Wendy. Enday Sara TV. Bostoto, yung hakbang na ni Ombudsman Martires na wag makialam sa impeachment. Kalkulado na ni madismiss yan. Okay lang yan, walang problema. So hanggang dyan lang at maraming salamat po. Magaramay rin salamat sa